Hay naku, ang swerte naman, ang laki ng handa nila para sa anibersaryo ng kasal. Napaka-grand. Balita ko, noong panahong bagong kasal pa lang sila. Si Emma Lu pala, isang mahirap na estudyante lang noon. Tapos ngayon, isa na siyang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang galing pumili ng asawa, kailangan pa ring maghanap ng may swerte. Noong panahon na iyon, ang kapatid niyang si King Ru ay ikinasal sa mayamang pamilya ng Yu. 3 buwan pa lang sila kasal. Namatay si Guzong sa isang aksidente. Si King Ru ay nabaliw din. At ngayon ay nakakulong pa sa ospital ng mga baliw. Asawa. Salamat at pinakasalan mo ako noon. Mahal kita. Dugo. Dugo. Nakapatay ako. Tumakbo ka. Si King Wan. Alam mo bang si Luching ang pinakamayaman sa syudad? Nakakasal lang sa kanya. Diba? Hindi kasing buti si Luching sa iniisip mo. At hindi siya angkop sa'yo. Ang tagumpay niya ay dahil sa akin. Ang pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal na ito ay para lang magpanggap na mabuting asawa. Sobra na. Malapit na akong mamatay. Magpapanggap ka pang hindi mo ako niloloko. Sige Benjitsan, hindi ako makakaya. Huwag mong akalaing makakaya mo. Gusto mong mangibabaw sa akin. Sa susunod na buhay, kalilimutan, araw ng paglimos. Ang kasalang ito ni na Pamilya Gu at Pamilya Lu ay napagkasunduan na ng iyong lolo noong nabubuhay pa siya. Kasal. Paano ako bumalik sa araw bago ang kasal? Muli na ba akong nabuhay? Ang Pamilya Gu ay isa sa mga nangungunang mayayamang pamilya sa Jiangqing. Ang bigay na lamang sa kasal ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kahit na mayaman ang Pamilya Lu, ang bigay nila sa kasal ay hindi sapat. Mabuti na lang, ang anak ng Pamilya Lu ay isang edukado at mabuting estudyante sa kolehiyo. Masigasig siya at determinado. Malaki ang kanyang potensyal sa hinaharap, ang pamilyang Yu. Marami ang mga patakaran ng mayayamang pamilya. Ay, King Wan, magpakasal ka na kay Lucheng. Tama ang sinabi ng mama mo, Wan. Magpakasal ka na kay Lucheng. Mama, mag-aasawa ako ng mahirap na estudyante mula sa Pamilya Lu. Hindi pwede, King Ru. Huwag kang magbiro. Nanay, noong nakaraang buhay, si King Ru ay nagpumilit na mapangasawa ang Pamilya Gu. Ngayon naman ay nagmamadali siyang maikasal kay Lucheng. Talaga bang, nabuhay din siyang muli? Ruer. Siya, Lucheng ngayon, isang mahirap na bata lamang. Sanay ka sa luho simula't bata ka pa. Mahihirapan ka noon. Itay, napagdesisyonan ko na. 8. Magpakasal ka na lang sa mayamang pamilya. Maaga namatay si mama. Ako, bilang nakababatang kapatid mo, dapat kang alagaan. Ibibigay ko na lang sa iyo ang magandang pagpapakasal na ito. Si King Ru. Ngayon, mahirap lang siya. Baka hindi ka maging masaya kung pakakasalan mo siya habang buhay. Si King Wan, sinasadya mo bang agawin siya sa akin? Kaya mo sinasabi ang masasamang bagay kay Lucheng? Sige, huwag kang magsisi. Akin na ang pang-aakit ko. Mauna na ako. Aray. Ruer, ang tanga mo naman. Ang pang-aagaw kay Gu, ang dowry lang, ay nagkakahalaga ng milyon-milyon na. Si Lucheng ay isang mahirap na bata lamang. Nay, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi na ako mali sa pagkakapili ko ngayong beses. Pero ang Pamilya Gu, isa silang prominenteng angkan sa Jiangqing. Ang halaga ng kanilang kumpanya ay umaabot sa bilyon-bilyon. Pag ikaw ay nag-asawa roon, tiyak na magiging masaya ka. Kahit mamatay pa ako, ayaw kong magpakasal sa Pamilya Gu. Naku, mama at papa, pakasalan na lang ninyo ako sa Pamilya Lu. Ipinapangako ko, tiyak na magiging asawa ako ng pinakamayamang tao. Papaligaya kita at papakainin ng masarap. Sa harap ng mga kamag-anak, magkakaroon tayo ng karangalan. Si King Ru, alam mo lang na magiging pinakamayaman si Lucheng. Pero hindi mo alam ang lahat ng ito. Ako ang nasa likod ng lahat ng kanyang tagumpay. Pero siya, ay isang walang utang na loob na durugista. Sa buhay na ito, magdurusa ka sa bunga ng iyong mga ginawa. NQ, dinala na po namin ang ginang. Ang mga kamay ng isang lalaki ay para sa pagtatagumpay. Hindi ito para sa pananakit ng babae. Patay na si Gu Bichen. Ang mga ari-arian ng Pamilya Gu ay inangkin na ng kanyang sekretarya na si Wu Fan. Kasama ang mga veterano ng kumpanya.
Narinig ko na ang kanyang kinaroroonan. Ay iyong kapatid na babae ang nagsabi. Napakagaling magpanggap nitong Mufan. Sa pagharap sa lipunan, ganyan talaga. Hahaha. Sa nakaraang buhay, si Gubitchen ang nag-iisang tao na tumulong sa akin. Hindi ko pa siya napapasalamatan. Nang pumanaw na siya. Sa buhay na ito, kailangan kong mabayaran siya ng maayos. Ginoo Gu, kumusta? Ako si Qingwan. Talaga namang mahusay ang pamahalaan ng pamilya Xi. Agad nilang ipinadala ang anak na babae. Nais nilang gamitin ang kasal para makinabang ang pamilya. Ginoo Gu, para ipagdiwang ang ating kasal, gusto ko munang ibigay sa iyo ang isang regalo. Anong regalo? Pwede bang lumapit ka ng kaunti? Mag-ingat ka sa katulong mo. Binibining Xi. May alam ka ba? Ang mga natitirang bagay, kailangan mo ng personal na magsiyasat. Ginoo Gu, sana'y maglaan ka ng pansin sa natitirang buhay ko. May kakaibang bagay ang babaeng ito. Maglaan ka ng pansin. Si Qingwan. Qingriu, pinahirapan kita sa pagpapakasal sa akin. Ako na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay mula ngayon. Kumikita si Lu Cheng, at marunong ding magmahal. Ang galing na asawa. Si Qingwan, hintayin mo na lang na mainggit sa akin sa buong buhay mo. Malapit nang magsimula ang entrepreneurship conference sa Jiangcheng. Libo-libo. Mga negosyante ang dadalo, naglaban para sa 100 milyong yuan na pondo para sa negosyo. Sino kaya ang sa huli ay makakamtan? Ang suporta ng misteryosong mamumuhunan na si Luna. Panoorin natin. Noong nakaraang buhay, si Lu Cheng. Pagkatapos magtapos ay nagrehistro agad ng kumpanya. At sa negosyo konferensya, siya ang nanalo. At nakatanggap ng milyong-milyong na investment. Sa buhay na ito, basta't siya'y sumali. Tiyak na aakyat siya sa tuktok ng tagumpay. Mrs., gusto kong magparehistro ng kumpanya para sumali sa kumbensyon ng mga negosyante. Mahal, susuportahan kita. Sa talino mo, tiyak na mapapansin ka ni Luna. Pero, ang pagtatayo ng kumpanya ay nangangailangan ng puhunan sa pagsisimula. Ibinigay na yon sa iyo ni Papa. Maraming dote, di ba? Maaari ko bang hiramin muna iyan? Basta't magiging mayamang asawa naman ako balang araw. Ang pagkuha ng kaunting pera ngayon ay magkakaroon ng gantimpala sa hinaharap. Ito ay 1 milyon. Ito na ang lahat ng pera ko. Hawakan mo ito. Asawa. Sigurado akong magtatagumpay ako. Naniniwala ako. Si Qingriu, akala mo ba ay ikinasan ka sa isang mabuting tao? Sa totoo lang, isa siyang hayop. Anong ginagawa ninyo? Lumayas kayo. Ang bahay na ito ay akin. Anong karapatan mong pakialaman ako? Araw-araw kitang pinapakain at pinapainom. Ikaw na isang misis. Anong karapatan mong pakialaman ako? Akala mo ba'y kaya mong maabot ang tagumpay na ito kung wala ako? Alam mo ba iyon? Alam mo ba, ang 100 milyon na puhunan mo sa pagnenegosyo ay galing sa akin. Ang ibig mo bang sabihin ay ikaw si Luna? Tinulungan kita ng walang hinihinging kapalit. Tapos ganito mo ako gagantihan. Anong epekto nun? Ay, yung mga pera mo. Matagal ko nang pinabawasan. Ngayon, wala kang kahit 1% na bahagi sa kumpanya. Anong magagawa mo sa akin? Hahaha. Si Qingriu, kung wala ang aking pamumuhunan, si Lu Cheng ay hindi magiging pinakamayamang tao sa mundong ito. Hintayin mo na lang ang pagbagsak ng iyong magandang panaginip. Ginoo Gu, ayon sa iyong utos, sinisiyasat ko na ang iyong katulong. Marami siyang ginawa sa likod. Totoo ngang hindi ako niloko ni Si Qingwan. Talagang nais akong patayin ni Mufan. Ano ang gagawin natin ngayon, paglabas ng ahas sa lungga? May nahanap ka pa ba? May nahanap pa, nang ang misis ay nasa bahay ng kanyang magulang. Madalas akong inaapi ng aking kapatid na babae at ng aking stepmother. Pati na rin ang pagpapakasal na ito, ay pinilit lang ako ng pamilya Xi. Ngayon na naging, asawa na ako ni Gubitchen. Hindi ko na siya hahayaang masaktan pa. Nasaan siya ngayon? Sa nakaraang buhay, si Gubitchen, pabayaan mong ako na lang ang bumalik sa bahay, para hindi ako pagsabihan ng tatay ko. Buti na lang sa buhay na ito, si Lu Cheng ay marunong mag-alaga ng tao. Si Qingwan, ngayon, maghihintay ako ng magandang palabas mula sa'yo. Babalik ang mga magulang ko sa bahay ngayon. Ito ang mga regalong dinala ko para sa inyo. Roar, mukhang nahirapan ka sa pag-aasawa mo. Ano? Patingin nga kay Mommy. Mommy, huwag kang mag-alala. Mabuti si Lu Cheng sa akin. At saka, nakapagrehistro na siya ng kumpanya. Malapit na niyang makuha. 100 milyon ang ipinuhunan. Totoo ba? Ay, talaga palang may pag-asa si Lu Cheng. Magsiupo ka, magsiupo ka. Manugang, halika, magsiupo ka rito. 8. Ngayong pagkakataon, ako lang ang pumunta rito. Hindi kaya ayaw sa akin ng mayamang bayan ko? Hindi niya ba ako gusto? Bagong kasal pa lang, balo na agad. Paano na kaya ang buhay niya sa hinaharap? Kawawa naman ang misis kong ate. Iba naman ako. Basta nandito lang ako, hindi ka na matitinag.
Pag-ibig at pera, ibibigay ko sa'yo lahat pagkatapos. Gusto mo bang makita? Ang pera at pag-ibig, pareho lang yan. Wala akong maibibigay sa'yo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mabuti ang trato sa akin ni Lucien. Nag-invest ang asawa ko ng 1 milyon para magtayo ng kumpanya. Ngayon, kailangan lang manalo sa entrepreneurial conference upang makuha ang pabor ng mga investors at biglang maging pinakamayaman. Alam mo ba kung sino ang gustong mag-invest sa'yo? Siyempre, ang ating tagapagtaguyod na si Luna. Sa buhay na ito, tiyak na mas magiging maganda ang buhay ko kaysa sa'yo. Sige, maghihintay ako at makikita natin. Huwag mong hayaan na mawalan ka ng pera. Si King Wan, hindi ka ba selosa lang? Dahil nakakita ako ng mabuting asawa, hindi tulad mo. Noong bumalik ka sa bahay, hindi pa dumating ang bagong kasal, at wala pang dalang regalo. Ang saya ko. Bumili ka ng 1 kahon ng gatas para sa'yo. Pwede ka pang mangutya, anong masama sa 1 kahon ng gatas? Si Lucien namin, potensyal na bituin. Laging magiging mas maganda. Hindi ka tulad mo. Sa huli, magiging abandonadong misis ng mayamang pamilya. King Wan A. Pagkatapos ng kasal, dapat mong unahin ang pamilya ng iyong asawa. Kailangan mong mapasaya ang iyong asawa para matulungan mo ang iyong pamilya. Tingnan mo ang iyong kapatid na babae. Tinutulungan na niya ang kanyang asawa sa kumpanya nito. Ang tapang naman. Gusto kong gamitin mo ang impluwensya ng pamilya ko. Tinulungan ninyo ang aming pamilya C. Ngayon tingnan mo. Mas matagumpay pa ang kapatid mo. Tatay, sa paningin mo, ako ba ay isang kasangkapan mo lamang para sa iyong pag-angat sa buhay? Ganun ba? Ganun na lang ba ang pag-aalaga ko sa iyo sa loob ng maraming taon? Basta, kung si King Ro ang ikakasal, hindi lang siya sasama sa pag-uwi. Ang mga regalo lang, mapupuno na ang buong bahay. Bless you. Sa nakaraang buhay, wala siyang pakialam sa akin ni 1 sentimo. Huwag ka nang bumalik pa dito. Wala akong anak na katulad mo, na walang silbi. Sa palagay ko, hindi na makakapag-ambag ang ate sa ating pamilya sa buong buhay niya. Yung asawa mo, mukhang mamamatay din agad. Hindi mo siya pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Maglakas loob ka pang saktan ako. Ako ang asawa ni Gubichen. Maglakas loob ka ring saktan ako. Wala ka na bang takot sa kamatayan? Ako ang asawa ni Gubichen. Maglakas loob ka ring saktan ako. Wala ka na bang takot sa kamatayan? Pumunta ka talaga dito. Noong nakaraang buhay, si Gubichen. Hindi siya bumalik sa akin. Bakit iba ngayon? Lahat ng ito ay mga regalong ibinigay ni Ginoong Gu sa amin. 1-0 pirasong ginto. 1 unit ng Villa na may tanawin ng dagat. 2 limitadong edisyon ng Rolls Royce. Grupo ng Dew. Mga stock na nagkakahalaga ng 30 milyon. Si King Wan, paano mo kayang linlangin si Gubichen upang magbigay ng ganitong kabigat na regalo? Dahil pinakasalan ko siya, ang akin ay kanya rin. Anong halaga nitong mga bagay na ito? Anong halaga nitong mga bagay na ito? Luko-luko ka. Inis na si Jigyu. Paano na ako makakapagnegosyo? Ay naku, manugang, ang yayaman naman ninyo. Ang mga gamit na ito, orihinal na ibibigay ko sana bilang pasalubong sa pamilya C. Pero ngayon, mukhang, hindi naman pala kayo karapat-dapat. Dalhin ninyo ang mga gamit pabalik sa aming tahanan. Ilipat na sa pangalan ng asawa ko. Susuportahan. Ang bahay na ito, hindi na babalik. Sa hinaharap, ang asawa ko. Ako ang mag-aalaga. Manugang, maling akala. Kasalanan mo ito, nawala na ang perang hawak na natin. Pero pansamantala lang naman ito, kapag namatay na ang maikli ang buhay na si Gubichen. Si King Wan ay, magdurusa at mawawala ng lahat. Basta't maghintay lang tayo hanggang dumating ang investment. Anumang mamahaling bahay, ang ginto at kayamanan ay wala sa usapan. Sa huli, kayo, ay umaasa pa rin sa akin. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. At salamat din, sa pagsasabi mo sa akin tungkol kay Jiwoo. Paano mo nalaman ang mga ito? Narinig ko lang nang hindi sinasadya. Maraming salamat sa paalala mo. Dapat magtagal ka ng buhay ng matagal. Ayoko naman maging biyuda. Hindi mangyayaring yan. Habang nandyan ka, paano ko naman papayagang mamatay? Tagapagligtas. Gusto ko pa sanang humingi ng tulong sa'yo para mag-aktang eksena. Ibigay ko na lang sa'yo ang detalye mamaya. Walang problema, Ginoo Gu. Tawagin mo na lang akong Bichen mula ngayon. CJ. Bichen. Si Gubichen, ang presidente ng Gu Corporation. Kaninang araw lang, nahulog sa isang aksidente sa sasakyan. Malubha ang kanyang mga sugat. Kasalukuyan siyang inoobserbahan sa ospital. Doktor, kamusta siya? Pakikiramay ko po. Bichen, Bichen. Bichen. Pangulo ng Gu Group, Gubichen. Gubichen. Hindi ba't namatay siya sa aksidente sa sasakyan 3 buwan pagkatapos? Bakit siya namatay ng mas maaga sa buhay na ito? Paano nangyari ito? Pero kahit anong mangyari, darating na ang malupit na araw ni King Wan. Hello, Lu. Ang iyong plano sa negosyo. Nakuha ang suporta ng investor na si Luna at handang mag-invest para sa iyo.
Inimbitahan ka niya na dumalo sa business conference bukas. Mahal, ang galing mo talaga. Pag dumating na ang pera, pupunta tayo at magtutungo sa buong mundo. Mamimili tayo sa iba't ibang bansa. Pag dumating ang panahon, pupunta tayo kung saan natin gusto. Bibilhin natin ang anuman na gusto natin. Si King Wan, dapat ngayon ay nasa isang mental hospital ka na, di ba? Samantalang ako, ay malapit nang maging asawa ng pinakamayamang tao. Hindi na narito ang mga general manager, malungkot ako. Ngunit kailangan pa rin ng grupong Gu, ng mga tao na may kakayahan at talino, para pamunuan ang lahat, at ako ay nagtrabaho sa grupong Gu ng mahigit 10 taon, at alam ko ang lahat ng lihim pangkalakalan ng grupo. Kaya ipinamamalas ko, ako ang magiging tagapangulo ng Lupon. Mayroon ba kayong mga pagtutol? Assistant Wu, ayon sa batas, maaari kong ipamana ang lahat ng ari-arian ni Jigu. OV, mga kaibigan, nakikita ko na si Ginang Gu ay bata pa, at naging balo. Lubos na kalungkutan. Nagkaroon ng problema sa kalusugan ng isip. Tulungan niyo akong dalhin si Ginang Gu sa ospital ng mga may sakit sa isip. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang saktan siya. Ginoo Gu. Ito ang ebidensya na binayaran ni Wu Fan ang driver at ang may-ari ng shop ng pagpapagawa ng sasakyan para gumawa ng masama sa aking sasakyan. Simula ngayon, palalayasin mula sa Guklan. Isang total na ban sa industriya. Dalhin siya at ihatid sa istasyon ng pulis. Mapanlin lang. Pinaglalaruan ninyo ako para lokohin. Tapos na ang malaking misyon. Hindi na kita kailangang ipag-alala pa sa mga susunod. Ngayon, tapos na ang crisis. Hindi maipaliwanag ang kontribusyon ng misis. Paano kung mag-honeymoon tayo? Marami pa akong hindi natatapos na mga gawain. Si King Ru. Hindi ba't nasa komperensya pa rin ng mga negosyante na naghihintay ng aking pamumuhunan? Mama at Papa, huwag kayong mag-alala. Ngayon, tiyak na mapapabilib ko kayo. At mapapangiti. Si King Ru ay mapalad sa asawa. Kakatapos ng magkasal. Si Lu Cheng ay makakakuha ng 100 milyong pondo. Hindi tulad ni King Wan, na ngayon ay naging balo. Huwag mo nang banggitin ang hindi anak kapag umunlad na si Lu Cheng. Maghihintay na lang tayo ng maginhawang buhay. Mayroon na akong natanggap na impormasyon mula sa loob. Ibinunyag na sa akin. Ang plano sa negosyo ng aking asawang si Lu Cheng ay talagang nagustuhan ng mga investor. Ang 100 milyong puhunan sa pagkakataong ito ay tiyak na para sa aking asawang si Lu Cheng. Tingnan mo, ito si Luna, ang investor. Ang imbitasyon mula kay Kim. Talaga namang si Luna, mukhang si General Lu ay makakamtan na ang tagumpay ngayon. Walang ibang dapat manalo kundi si General Lu. Sana madalas tayong magtulungan. Ang asawa ko, hindi lang siya ang sentro ng atensyon ngayon, kundi siya rin ang magiging bituin sa hinaharap, ang pinakamayamang tao sa mundo, mag-aasawa. Dapat mag-asawa ng maswerteng tao. Nagtulungan sila ni Pangulong Lu at hindi pa matagal. Ang negosyo ni Pangulong Lu ay patuloy na umuunlad. Sino pang hindi? Hindi tulad ng ate ko, si King Wan. Dati, halos, pumasok sa mayamang pamilya si Gujia. Hindi inaasahan na ilang araw lang. Si Guzong ay nabangga at namatay. Ngayon, siguro ay nakakulong na siya at ipinadala sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Sayang talaga. Ano ang pinagkaiba? Bakit hindi ka nakakulong? Pero darating din naman yan. Wala ka na ngayong hawak. Kaya ka pumunta rito para humingi ng tulong sa akin, di ba? Ang magkapatid na yan. Para silang langit at lupa. Kakatapos mo lang maging biyuda, tapos pupunta ka pa para sirain ang buhay ng kapatid mo. Hindi ka pa ba aalis? Pag natapos ko ang mga kailangan kong gawin, aalis din ako. Ang investor namin na si Luna ay darating na. Wala akong oras makipag-usap sa'yo. Si Luna ang isa sa mga mahalagang tao sa pamilya natin. Pag makita ko siya mamaya, dapat ko siyang pasalamatan ng mabuti. Alagaan natin siya ng mabuti. Baka sakaling, mai-invest pa niya ang pera niya sa kumpanya natin, sa C Corp. Palakpakan natin, inaanyayahan po natin. Si Genji Luna. Nako, hindi ko narinig. Nandyan na ba si Luna? Bilis, umalis ka na. Paalam na ako. Mukhang hindi na matutuloy ang pagpupulong na ito. Si King Wan, dumaan ka ba dito para sirain ang lahat? Ganito ba ang paraan mo ng paghingi ng tulong? Nagmumungkahi. Nagmumungkahi ka ba? Patay na si Gubichen. Wala ka nang maasahan at kailangan ka pang ipadala ng assistant niyang si Wu Fan sa mental hospital. Ngayon lang ikaw dumating. Hindi ba't gusto mong humingi sa akin? Tutulungan kita bang makaalis sa pamilya ko? Si King Ru. Sigurado ka bang ako ang nagmamakaawa sa'yo ngayon?
Pwede bang hindi mo na ako gawing kaawa-awa? Magsalita ka ng maayos at umalis ka na. Tama na, lumayas ka na. 8. Alam ko na ngayon, wala ka ng ibang magagawa. Para sa ating pagkakaibigan bilang magkapatid. Ang perang ito ay ituturing kong awa ko sa iyo. Basta lumuhod ka at pulutin mo ito. Ang perang ito ay iyo na. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo bilang kapatid, binibigyan kita ng pera. Bilisan mo at pulutin mo na. Ayaw mo bang pulutin? Akala pa ng atin na siya si Ginang Gu. Ganito talaga ang buhay, kailangan tanggapin. Sa buong buhay mo, lagi kang magiging nasa ilalim ko. Tawagin niyo siya, puwersa niyo siyang ipatumba, hanggang magmakaawa siya, hanggang mag-sorry siya sa akin. Ganyan ka sa akin. Wala kang takot na ma-offend si Luna, ang investor. Ang asawa ko kasi ay isang taong pinili ni Luna. Kahit nandyan siya, hindi siya makakatulong sa'yo. Si King Wan, kakamatay lang ng asawa mo. Mahirap na nga ang buhay mo. Ginagawa ito ng asawa ko. Kasi gusto niyang tulungan ka. Huwag ka nang matigas. Magmakaawa ka na. Pulutin mo lahat ng perang yan. Paano kung hindi ko pulutin? Hanggang sa huling sandali, matigas ka pa. Papaloy ang mga paa niya. Papaluhod mo siya at magpapaumanhin sa akin. Hindi ba nandito na si Miss Luna? Saan napunta ang taong iyon? Sige, ang bagay kay Luna ang pinakamahalaga. Ang bagay niya ay pag-uusapan na lang natin mamaya. Swerte mo ngayon, si King Wan. Pinapakawala na kita ngayon. Hindi ako aalis. Kasi ako si Luna. Si King Wan, nabaliw ka na ba? Mag-aangkin ka pa ng pangalan ni Luna? Dapat may hangganan ang pagpapatawa. Ngayon ang araw ko, ang araw ng tagumpay ko. Kung maglakas loob ka, binagok mo ang magandang plano ko. Haharapin kita. Maghihintay lang ako na maging matagumpay. Baka pwede ko pang hilingin. Kausapin ko si King Ru. Baka naman, matulungan pa kita. Sino ba kayo? Sa gitna ng kaguluhan. Presidente Wu, ako po si Lu Cheng. Galing po ako sa Entrepreneurship Conference. Ang taong pinili ni Luna. Ikaw pala yon. Presidente Wu, ang babaeng ito ay napakawalang hiya. Napakalakas ng loob. Naglakas loob pang magpanggap na si Luna. Pinagsusundan namin si Luna at tinuturuan siya ng leksyon. Chairman Wu, ang ate ko po, nawalan ng asawa. Kaya naging baliw-baliw na. Pero huwag po kayong mag-alala. Siya po, pabayaan mong ikaw na ang mag-asikaso. Talaga namang walang takot. Pangulo Wu, kalmahin mo muna ang sarili mo. Gagawin ko ang lahat para turuan siya ng leksyon. Para kay Luna. Ikaw, Pangulo Wu, ito, hindi marunong magtakot sa kamatayan. Nagdaring pang salakay kay Miss Luna ang mamumuhunan ngayon. Si Miss Luna. Ano? Siya si Luna. Si Miss Luna, pakiusap. Binibining Luna, ito ang mga detalye ng lahat ng kumpanyang nagbid ngayong araw. Impossible ito. Si King Wan, saan mo nakuha ang 100 milyon? Saan galing ang napakaraming pera mo? Ang 100 milyong ito ay pamana sa akin ng lolo ko. Sana noon ko pa alam na mayaman pala si King Wan, na may 100 milyon. Pinakasalan ko na sana siya. Niloko mo ako, hindi ako naniniwala. Ano? May iniwan palang pera sa iyo ang lolo mo sa tuhod. Ano ba ang balak ninyo? Si Miss Luna ngayon ay nandito upang mamuhunan. Huwag maging bastos. Tatay, King Ru, ang ate ay pamilya natin. Kaya tiyak na, mamumuhunan siya sa akin. Sa nakaraan, kasalanan ko dahil hindi ko nakilala ng mabuti ang mga tao. Hindi ko napansin na si Lu Cheng ay isang mapanlinlang na tao. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang ang taong ito na may magandang anyo pero masamang ugali ay sayangin ang pera ko. Si King Wan, huwag mong isipin na dahil mayaman ka na ngayon, maaari na nilang tapakan ako. Patay na si Gu Bichen. Ngayon, isa ka ng biyuda. Hindi ka na magmamagaling. Nakakita nga ako ng balita tungkol kay Gu Bichen, na nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Kakakasal lang, patay na ang asawa. Tinutukso ka na ng kapalaran. Namatay si Jigyu. Ang buhay ni Senyorita Xi ay magiging mahirap. Ngayon ang kumpanya ay pinangangasiwaan ni Ji Wu. Ipapadala ka niya agad sa mental hospital, ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang hirap ng buhay ko. Si King Ru, sigurado ka bang ilalagay ako sa ospital pangkaisipan? Naman, kaya't pinapayuhan kita. Ibigay mo na ang pera para sa ating dalawa dahil magkakapatid tayo. Tutulungan kita. Pero kung hindi ko kukunin, kung hindi mo kukunin, hindi ka na anak ko. Kung hindi, wala man lang mag-aalaga sa'yo pagkamatay mo. 8. Mas mabuti pang makinig ka sa mga magulang mo. Ilabas mo na lang ang pera. Huwag mong hintayin ikulong siya sa mental hospital. Ang perang yan ay para pa rin sa pamilya ni Xi. Pag nakuha ng tatay mo ang pera, dapat mag-invest ka sa Lu Cheng. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ng tatay mo. Salamat, Mama at Papa. Baka magdulot ako ng pagkabigo sa inyo. Maliit. Habang andyan ako, si Gu Bichen, hindi magiging balo si King Wan. Huwag niyo rin siyang gawing biktima, Gu Bichen. Bakit hindi ka namatay?
Impossible. Nakita ko nga ang balita ng iyong pagkamatay. Ano ba talaga ang nangyari? Nakita mo ba akong buhay? Dismayado si Ginang Lu. Oh, mali lang ang timing. Kahit hindi ka mamatay ngayon, mamatay ka pa rin pagkatapos ng 3 buwan. Nung panahong iyon, si King Wan ay mapapadpad pa rin sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Si King Wan, kapag namatay na si Gubichen, tatapakan na kita sa ilalim ng aking mga paa. Ikaw, Ginang Lu, hayag na sinumpa mo ako, binubuli at tinatakot ang misis ko. Sino ka para maglakas loob? Gubichen, tatahakin mo ako. Hindi ako nananakit ng babae. Kung magsalita ka pa ng isa pang salita, papalitan ko ang buhay mo sa Jiangcheng. Magkakaroon ka ng bagong buhay. Lalabas. Hila, Ginoo Gubichen, ako. Ginoo Gu, ang aking asawa nitong mga nakaraang araw ay hindi nakakapagpahinga ng maayos at nagsasalita ng kung ano-ano. Kaya sana'y huwag ninyo itong isipin. Lucheng, mali naman sila. Ako, sinisira ang pagpupundo ko. Magbabayad kayo. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Ang manugang ko ay hindi mapapahamak. Mabuhay siya ng matagal. Pamilya naman tayo. Manugang sa hinaharap, kailangan mo pang tulungan ng gusto. Ang iyong kapatid na babae at bayaw. Emma C. Kanina po ay sinabi ninyo, wala na akong kapatid na babae sa pamilya C. Kung gayon, ang pamilya Gu, wala na rin pong kinalaman sa inyo. Ikaw, kahit hindi mo aminin na po ang tatay mo, dapat manatili ang pera. Ang pera ay iniwan ng lolo ko sa akin. King Wan, tayong lahat ay pamilya. Ang pera mo ay pera ng pamilya C. Tama ang sinabi ng mama mo. Tatay, noong panahon na yon ang lolo ko, ang tumulong sa'yo para magsimula. Nang yumaman ka, pinatay mo ang mama ko, at pinalit ang babaeng ito. Anong mukha mo para ipamana ang ari-arian ng lolo ko? Ikaw na suwal na anak, umaangal ka pa sa akin. Bichen, tara na. Teka, hindi ka pwedeng umalis. Sabi mo, mag-invest ka sa akin. Hindi pwedeng dahil lang sa galit mo kay Aro at kay Papa. Ikinagalit mo sa akin yan. Lucheng, gusto mong magpa-invest ako. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ba't sinabi mo na interesado ka sa plano ko? Bakit hindi ka mag-invest? May problema ang plano mo. Ako ay isang matalino at nagtapos mula sa Tsinghua o Peking University. Top 1 ang aking grado taon-taon. Ano naman ang posibleng problema sa plano ko? Bukod pa rito, ang proyektong ito ay may napakataas na kita. Magandang proyekto ito. Ang mataas na kita ay hindi nangangahulugang magandang proyekto. May nakita akong problema sa plano mo. Para mabawasan ang mga gastos sa una, gusto mong magpatayo ng pabrika sa gitna ng bundok. Sisirain ito ang balanse ng ekolohiya sa lugar, at marurumihan ang pinagkukunan ng tubig. Sa negosyo lang ang pag-uusapan. Naiintindihan mo ba? Ang pag-unlad ng ekonomiya ay may kapalit na pinsala sa kapaligiran. Ano ba yung problema? Dapat maging mabuting tao muna bago maging negosyante. Hindi pwedeng dahil lang sa pansamantalang kita. Makakalimutan mo na ang iyong pananagutan sa lipunan. Ikaw na negosyante. Hindi ka rapat-dapat sa aking pamumuhunan. Tama si Zheng Luna. Sa paggawa ng proyekto, hindi pwedeng puro pansariling interes lang. Kung hindi mo ako bibigyan ng investment, bakit mo pa ako inaanyayahan? Lolo, ang perang iniwan mo sa akin, ininvest ko sa Lucheng. Bilang kanyang asawa, sana magtagumpay siya. Sariling ambisyon. Pero ang planong ito ay maraming butas. Mukhang ako lang, isang batang negosyante, ang makakatulong sa kanya mula sa likod. Xiao Zhang, President C. Sundin mo ang mga nilalaman sa dokumentong ito, at isagawa ito. Sige, salamat, Zong. Anong nangyari, mahal? Bakit ka masaya? Sabihin ko sa'yo ha, kumita ako ng malaking pera ngayon. Ang iyong asawa, talaga namang isang anak ng langit. Napakahusay. Sigurado akong ang asawa ko ang pinakamagaling. Kung ganun, dapat ay wala ka namang alam sa negosyo. Dapat sundin ng babae ang 3 tungkulin at 4 na moralidad. Magtaguyod ng pamilya at magturo sa mga anak. Pagkatapos nito, manatili ka na lang sa bahay at maglingkod sa akin ng maayos. Inimbitahan kita. Siyempre, para pakita sa'yo kung anong meron ka at kung gaano ka kahalaga. Si King Wan, gusto mo ba akong gantihan? Kaya hindi mo tinulungan ang aking asawa sa negosyo, hindi ba? Dahil matigas ang inyong mga ulo. Kaya wala na akong magagawa at sayang lang ang oras ko sa inyo. Galit ka kay King Rukaya. Hindi mo ako tinulungan sa negosyo. Okay. Kung ganoon, papaghingi ko ng tawad sa iyo. Asawa, ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Mrs., alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang proyektong ito, diba? Mag-sorry ka na lang sa kanya. Wala naman akong ginawang mali. Ayoko ngang mag-sorry sa kanya. Mahal, sinaktan mo ako. Mag-sorry ka. Narinig mo ba? Kung hindi ka magsusorry, paano ako makakakuha ng investment? Ayokong humingi ng tawad. Sige, ayaw mong humingi ng tawad ha? Ayaw.
Kingru, Luching, paano mo magagawa yun? Gujia, hindi na natin sila maaasahan. Ngayon, kay Luching na lang tayo umaasa. Kung nagalit mo siya, ano na ang gagawin natin sa hinaharap? Magtiis na lang tayo. Magsusori ba o hindi? Magsusori ba o hindi? Magsusori ba o hindi? Pag magsorry ka na. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ngayon, tapos na ang pagsorry. Miss Luna, pwede na bang mag-invest? Sinabi ko na, ang proyekto mo, hindi ko i-investan. Seeking One, gusto mo bang? Ano ba talaga ang gusto mo? Luching, ang paghingi ng tawad ay kusa mong ginawa. Wala itong kinalaman sa asawa ko. Kung magpapatuloy ka pa, huwag mong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Seeking One, nakikita mong ganito ako kalungkot. Masaya ka, di ba? Seeking Ru, pinaalalahanan kita na hindi ka magiging masaya kung pakakasalan mo si Luching. Ngayon, sarili mong kasalanan ito. Wala akong kasalanan. Ikaw ang may kagagawan. Kaya niya ako ginaganito. Kasalanan mo ito. Sarili mong kasalanan yan. Umalis ka nga. Seeking One. Ang saya-saya mo, ano? Kahit hindi mo ako pag-investan, si Luching ay magiging pinakamayaman sa hinaharap. Ang kumpanya ay ilalabas sa publiko sa gabi ng bagong taon. Pagdating ng panahon, ikaw at ang pamilya Gu ay magbabayad ng presyo. Tingnan ko na lang. Ginoong Gu, tingnan mo pa ang proposal ko. Okay ba? Oo, ito nga. Pangulo Gu. Nakakahiya naman. Ganito lang ba ang kaya mo? Tapos mangarap ang maging pinakamayaman sa buong mundo balang araw. Minamaliit niyo ako. Minamaliit niyo ako. Minamaliit niyo ako, tama ba? Bago ay talagang maalaga si Luching sa akin. Ngayon, ito ay dahil kay Seeking One, kaya siya naging ganito sa akin. Fook. Asawa, pasensya na. Alam mo naman, gaano kahalaga sa akin ang proyektong ito, kung hindi dahil kay Seeking One at si Gubichan. Yung dalawang tao ay nagbigay ng hadlang. Paano ko papayagan na magdasal ka ng humihingi ng tawad sa harap ng lahat? Tama, dahil lahat ito, kay Seeking One at Gubichan, naiinggit sila sa iyong talento, kaya nga gaganti siya ng hayagan. Pag yumaman ako, babalik ko lahat ng nawalang dangal. Ibabalik ko lahat. Mahal, naniniwala ako sa'yo. Kahit na walang pamumuhunan ni Seeking One, magiging pinakamayaman ka pa rin. Pero ngayon, wala pang investor ang proyekto. Kung magpapatuloy ito, magiging problema ang pondo ng kumpanya. Sigurado akong makakaisip ka ng paraan para masolusyonan ito. Lumabas. Presidente Gubichan. Si Ginang Cheng yan, ina, ay babalik sa Jiangcheng mula sa ibang bansa sa loob ng 3 araw upang ipagdiwang ang kanyang ika-negatibo 55 kaarawan. Ayon sa balita, si Gubichan ay nagastos ng malaki para sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ina at inarkila ang buong bulwagan. Maaari ko kayong gawing investor si Lola Gu, ang aming investor. Kanina pa natin na-open, sina Seeking One at Gubichan. Si Lola Gu, paano naman kayo i-investan? Si Lola Gu, ang babaeng iyon ay isa siyang kilalang buhay na bodhisattva. Sabi mo kung pagbalik niya sa bansa, pupuntahan mo siya gamit ang sasakyan. Tapos, ililigtas ko siya. Basta gampanan ko ng maayos ang pagiging tagapagligtas niya. Sigurado siya, nasasang-ayon siya sa lahat ng aking sasabihin. Pero labag ito sa batas. Asawa, para magkaroon ka ng magandang buhay, ito na ang tanging pagkakataon natin. Basta tutulungan mo ako. Hindi na kakailanganing magsara ang kumpanya. Basta maging pinakamayamang tao si Luching. Gagawin ko ang lahat. Sige, ang bait-bait mo talaga. Lola! Lola! Anong iniisip mo? Malapit na si Mama. Unang pagkikita pa lang natin, medyo kinakabahan ako. Ang asawa ko ang ganda-ganda. Tatakot pa bang makita ang nanay ko? Tinatawanan ako. Mabait at madaling makisama ang nanay ko. Yung taong gusto ko. Sigurado magugustuhan din niya.
Ano, nagka-aksidente ang nanay ko. Doktor, kamusta na ang nanay ko? Buti na lang dumating siya ng maagap. Mild na pagkabangga sa utak lang. Magmamasid sa ospital ng ilang araw at gagaling din. Sa nakaraan, si Ginoo Gu, noong araw ng pag-uwi niya sa bansa, walang nangyaring aksidente sa sasakyan. Ano bang nangyari dito? Nanay, gising ka na. Mas okay ka na ba? May nararamdaman ka bang masama? Bichen, mas mabuti na ako. Si Kingwan ba ito? Nanay. Mabuting bata, sinabi na sa akin ni Bichen. Salamat sa iyo, kaya natanggal ang banta na si Bufan. Dapat ko lang gawin ito. Asawa naman ako ni Bichen eh. Hindi ko akalaing ang top driver ay magkakamali rin pala. Buti na lang hindi ka nasaktan, Mama. Salamat sa batang lalaki na tumulong sa akin. Kung hindi, hindi mo na ako makikita. Bichen, dapat magpasalamat ka sa nagligtas sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, Mama. Aksyonan ko agad ang mga tao para mag-ayos. Ginang. Ginang. Bichen. Siya ang binatang tumulong sa akin. Ginang. Bichen. Siya ang binatang tumulong sa akin. Mama, sinabi mo na siya ang nagligtas sa buhay mo. Siya nga, walang duda. Puso. Hindi akalain na sina Lucheng at Sai Qingwei ang nagligtas kay Lola. Ang swerte naman ito, nakita ng matandang ginang na wala kayong masama, kaya't ako'y nakahinga ng maluwag. Paano ka nandito? Kilala niyo ba sila? Ang misis ko at ang asawa ng anak ninyo ay magkapatid, napakakatuwaan naman. Ay, talaga namang maganda iyon. Hindi ko inasahan. Totoo pala, pamilya pa tayo. Oo nga. Hindi ko akalain na ang naisalba ko ay ina pala ng Jigyu. Swerte naman. Ginoo Lu. Hindi ba't abala ka sa mga proyekto at paghahanap ng mga investor? Paano ka pa may oras ngayon para tumulong sa iba? Basta, dumadaan lang ako. Kung hindi dahil sa pagdaan ko sa maliit na bayan, hindi ninyo ako makikita. Asawa ko, hindi ko ba sinabi sa iyo na huwag mong banggitin sa harap ng ibang tao ang ugnayan ko sa aking ate? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo yan? Mahirap ang buhay namin. Ayaw makipag-ugnayan ng ate at bayaw sa mga ganitong mahihirap na kamag-anak. Naiintindihan din naman. Sobra naman kayo. Walang tulong, okay na sana. Pero hindi na kami kinikilala. Mama, hindi ganyan ang mga bagay. Tulad ng batang si Xiao Cheng, mabait ang puso. Bihira na ang ganitong tao ngayon. Salamat po, matandang ginang. Mula ngayon, ituring mo akong pamilya mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nakikita ko na wala kang problema. Nakakaluwag ng loob ko. Paano ko pa matatanggap ang mga bagay mo? Inay. Bagamat payak ang aming buhay, hindi katulad ng ate na pumasok sa marangyang pamilya. Naniniwala pa rin ako na ang aming mga araw ay magiging mas maganda pa. Dapat ibigay. Kailangan ibigay pa rin. Maliit na bayan, itong pera, kunin mo muna. Parang, pasasalamat ko sa inyo. Hindi. Paano naman namin pwedeng tanggapin ang pera ninyo? Lola, hindi natin dapat tanggapin ang perang ito. Kahit na nabigo ang pagpupondo, dodoblehin ko ang aking pagsusumikap. Nabigo ang pagpupondo mo. Possible na ang buhay ko ay nakatadhana sa kahirapan. Ito na siguro ang tadhana ko. Ang matandang ginang, ang asawa ko, ay nakapag-participate pa nga sa isang startup conference. Pero iniwan siya ng mga investor. Bakit mo pa sinasabi yan? Hindi ba't magiging kahihiyan ito para kay ate at kuya? Nabigo sa pagpapunduhan. May kinalaman ba ito kay Bichen Qingwan? Ang ate ko ang investor. Kasalanan ko. Ako ang nagpasama ng loob sa ate ko. Sa startup conference, kaya siya ang nagbago ng isip. Hindi na niya ibinigay ang 1 milyong investment kay Lucheng. Totoo ba yun, Qingwan? Totoo, pero ano? Kahit gaano ka pa ka-disappoint, hindi mo dapat pagsama-samahin ang personal at professional na buhay mo. Huwag mong ibunton sa kapatid mo ang galit mo. Hindi nag-invest si Qingwan sa proyekto. Hindi dahil sa personal na alitan. Ang proyektong ito ay hindi pasado. Ate, kuya, alam ko na nagkamali ako. Nagsara na ang kumpanya. Dapat ay mawala na ang inyong galit. Si Lucheng, noong nakaraang mga araw, hindi ba'y naglaan ng 1 milyon para mamuhunan sa bagong kumpanya? Ganon kabilis siya nalugi. Yung 100 milyon ay aking dote. Kahit na si Lucheng ay isang matalino mula sa Kingbei University, napakahusay. Pero wala siyang koneksyon, wala siyang mga resources, mahirap siyang magtagumpay. Kailangan ko ng 100 milyon. Kung malulugi, malulugi na. Pwede pa naman kitang samahan. Magsimula tayo muli. 100 milyon lang naman yan. Kami ng pamilya ko ang naglabas ng pera. Si Yao Cheng, ikaw ang nagligtas sa akin ngayon. Ang 100 milyong iyon, isipin mo na lang bilang pasasalamat.
Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Nagde-deliver ako ng mga pakete. Kaya ko nang buhayin ang pamilya ko. Ikaw, isang magaling na estudyante mula sa Peking University. Hindi ba't sayang naman kung magde-deliver ka lang ng mga pakete? Ngayon lang ako, sa daan ng paghahatid ng padala, iniligtas ka. May ganitong kabiglaang pangyayari pa. Si kuya ay naghahatid ng padala, at sa pagkakataong ito, nailigtas kami. Mula sa grupong View, si Ginang matanda, ate, nagbibiro ka lang. Hindi ko naman kilala ang matandang Ginang. Paano kung malalaman ang kanyang pagkatao? Asawa ko, malapit na ang oras ng paghahatid mo ng package. Huwag mong sayangin ang oras sa trabaho. Ginang, aalis na po kami. Package ko. Malapit na akong maubusan ng oras. Hintayin niyo akong kumita ng sapat na pera para madalas ko kayong dalawin. Hindi pwede. Pirmahan mo muna ang kasunduan ng donasyon na ito. Bago ka umalis, maraming salamat po, Ginang. Hindi ako pumapayag. Ginang, dahil hindi pumayag si Ginoo Gu, mas mabuti pang huwag mo na ibigay. Huwag mong sirain ang relasyon ninyong mag-ina. Hindi pa ako matanda at tanga. Ikaw ba ang magtuturo sa akin? Nanay, hindi pa tapos ang investigasyon sa aksidente mo. Tungkol sa pasasalamat, maghintay pa tayo. Mama, hintayin muna nating matapos ang investigasyon. Hindi pa huli ang pagpapasalamat. Ang kapatid ko at ang kanyang asawa, hindi naman magkukulang ng kaunting panahon. Hindi na kayang maghintay. Ginang, hindi ko na kayo guguluhin sa inyong pahinga. Asawa, ang dami ng mga padala kamakailan. Sasamahan kita maghatid. Hindi alintana ang panganib si Xiao Cheng. Inalay ang buhay para iligtas ako. Kayo, lagi pa rin siyang pinag-iingat-ingatan. Nakakapanlumo talaga. Saan naman, ang itsura ng ate at bayaw? Nanay, nag-aalala lang po ako na baka mapinsala ang inyong mga ari-arian. Ang pamilya ko ay mayroong ari-arian na umaabot sa 100 milyon. Ito, ano ba yan? Ginang, handa na ang kasunduan ng donasyon. Xiao Cheng, pirmahan mo na ang kasunduang ito. Ang 100 milyon ay sayo na. Nasa kay tandang siyang na ang matandang babae, ang 100 milyon. Kahit nawala si Qingwan, magiging matagumpay pa rin ako. Pag dumating ang oras, makikita ko kung sino pa ang magtataas ng mata sa akin. Mahal, hintayin mo, magiging pinakamayaman ka. Dapat ko silang yatapak-tapakan si Qingwan at Gubichan sa ilalim ng aking mga paa. Kapag naging pinakamayamang tao na ako, ikaw, magiging asawa ko na ng pinakamayamang tao. Nang panahong iyon, marangya at malalaking bahay. Alahas, bibilhin ko lahat yan para sa'yo. Ikaw naman, magpahinga ka na lang ng mahimbing sa bahay. Asawa ko, naniniwala ako sa'yo. Cheers! Si Lu Cheng at si King Ru, hindi magliligtas ng tao ng may mabuting intensyon. Putang inang aksidente. Siguradong may ibang dahilan. Anong iniisip mo? Pinag-iisipan ko na hindi aksidente yung aksidente ni Mama. Baka hindi aksidente. Ang ibig mong sabihin. Si Lu Cheng, kahit nagaling siya sa isang prestihiyosong paaralan, pero siya ay isang taong may siraang moral, at hindi siya gagawa ng bagay na walang kapalit. Nang kakapusan na siya sa pera, niligtas pa niya ang nanay ko. 100 milyong piso ang pasasalamat. Ang lahat ng ito, masyadong nagkataon. Asawa ko, parang kilalang kilala mo ang biyenan mo. Hindi ka ba matatakot na magtampo ako? Ang asawa ko sobrang bait. Paano ko titingnan ang iba? Sabi ko lang. Natatakot lang akong maloko si Mama. Biro lang. Sa tingin ko rin ay may problema siya. Pinapatingnan ko na kay Sekretarya Lin. Hello, Bichanan. Kayo ni Qingwan ngayon. Umuwi na kayong maagaan. Mag-ihahanda ako ng hapunan sa bahay para magpasalamat ng maayos sa aking tagapagligtas. Sige po, Mama. Ngayon ay pamilya't hapunan. Xiao Cheng, kumain ka ng marami. Huwag mag-atubiling kumain. Salamat po, Ginang. Kumain ka. Sige, Bichen. Kung wala si Xiao Cheng, wala ka ng nanay. Pagkatapos nito, tulungan mo sila ng madalas. Opo, Mama. Hindi magkukulang. Maraming pagkakataon na kailangan ko ng tulong ni Kuya. Hindi ba magagalit si ate? Siyempre hindi. Ganito nga dapat. Xiao Cheng, ikaw ang aking tagapagligtas. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ginang, kilalang kilala po ba ninyo si Professor Qian? Kahit na ang kumpanya, nakapasok na ito sa tamang landas. Pero kung mabibili ko lang, ang patent ni Ginoong Qian, iyak marami akong matatanggap na order. Pag kumita ako, tutulungan ko kayo. Sigurado, gagantimpalaan kita. Sabi mo nga, Iti Qian. Siya yung may patent na kumalat sa buong mundo. Si Qian Taisen. Oo, siya nga. Nakipagkita na ako kay Ginoong Qian. Pero hindi siya mahilig sa fame o yaman. Ayaw niyang makipagtulungan sa mga negosyante. Gusto mo bang bilhin ang kanyang patent? Hindi madali Hindi nga madali. Ginang Lu, nalinis mo na ang laboratorio ng 1 buwan na. Sinabi na ng guro, hindi siya makikipagtulungan sa mga negosyante. Umuwi ka na lang. Walang pakialam si Giyok yan sa katanyagan at yaman. Nakatuon siya sa agham. Kahanga-hanga siya sa akin. Kahit hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magtulungan. Ngunit, nais ko pa rin makatulong sa laboratorio. Sa abot ng aking makakaya. Ginang Lu.
Nitong mga nakaraang taon, maraming negosyante ang gumugol ng malaking halaga para makipagtulungan sa akin. Ngunit lahat ay tinanggihan ko. Ikaw lang ang isa, na kahit tinanggihan ko na, ay kusang loob pa ring naglilingkod sa laboratorio at nagtatrabaho. Naaapektuhan ako sa iyong taos-pusong hangarin. Handa akong makipagtulungan sa iyo. Kalihim Lin. Gamitin mo ang iyong mga koneksyon. Tulungan mo si Xiao Qing at si Dion Qian para magkakonekta sila. Sige, gagawin ko agad. Salamat po, Ginang. Sino? Si Professor Qian ay isang lider sa larangan ng siyensya. Tiyak ko, ibubuhos ko ang lahat ng aking taos-pusong hangarin. Dahil pinahalagahan siya ng asawa ko, pupuntahan ko siya. Si Ru, sa ugali mo. Paano mo maipapaanyaya si Dion Qian? Mangarap ka na lang. Ganito ba kabagsak ang laboratorio? Anong pakinabang ng pagiging eksperto sa agham? Wala pa ring pera. Miss, sino po ang hinahanap ninyo? Pakihingi po ng doktor ninyong pera. Gusto ko po sanang makipag-usap tungkol sa isang kolaborasyon. Ang guro ay nagsasagawa ng eksperimento. Hindi siya maaaring makipagkita sa bisita. Wala pong pakialam kung sino kayo. Hindi siya tatanggap ng bisita. Ikaw, anong nangyari? Hindi ka pa ba nakakakita ng ganitong kalaking pera? Pumunta ka at sabihin kay Dion Qian, ako ang magiging tagapondo niya sa hinaharap. Lalabas din siya at makikipagkita sa akin. Kumusta? Kaya na niyang makipagkita sa akin ngayon, di ba? Sabi ng guro. Sino ka man? Hindi siya makikipagkita. Qian Taisen, ano bang angas mo? Ang asawa ko ay magiging pinakamayaman sa hinaharap. Ang paghanap sa iyo para makipagtulungan ay pagpapakita ng respeto. Paano mo ako minumura? Ako, isang matuwid na may bahay ng pinakamayamang tao. Ako pa ang personal na dumating. Ngunit siya, iniiwasan ako. Qian Taisen, talaga, ang kapal ng mukha mo. Ang taas ng pride mo. Gusto mo lang naman palakihin ang presyo para magdagdag ng pera. Kung hindi ka paalis, tatawag na ako ng security guard. Hindi ako aalis hanggat hindi lumalabas si Qian Taisen. Hindi rin ako aalis. Anong nangyari sa iyo? Kung mangahas kang saktan ako, isasampa ko sa iyo ang kasong panghahalay. Ang guro o siya. Ginang, ano po ang inyong kailangan sa akin? Kung mas maaga ka pa lumabas, wala sana tayong ganitong problema. Ibenta mo sa akin ang iyong patente. Ang perang ito ay magiging iyo na. Hindi ako makikipagtulungan sa isang taong walang paggalang sa agham. Dalhin mo ang pera mo at lumayo sa aking laboratorio. Ano ba ang pinagmamayabang mo? Kung hindi mo ibebenta sa akin ngayon, pag naging asawa na ako ng pinakamayaman, bibilhin ko ang gusaling ito at ibabagsak ko ang iyong sirang laboratorio. Ikaw, matandang kalokohan ka. Bumalik ka dito. Kahit ngayon, ibenta mo na. Security, itaboy siya. Ikaw. Okay. Salamat. Walang anuman. Ginoo Qian, masaya akong makita ka. Mabuti at malusog kang nabubuhay. Napakaganda nito. Binabati kita, Yi Lu. Nakuha mo ang 1 bilyong order mula sa Ango. Ang Lu Enterprise ay naging nangunguna sa industriya. Bata pa lamang si Gilu. Nakakuha na siya ng 1 bilyong order. Tunay na mahusay at may kakayahan sa murang edad. Narinig ko na si Gilu ay makakakuha ng 1 bilyong order dahil sa patentong teknolohiya ni Dion Qian. Totoo ba ito? Ako ay isang magaling na estudyante mula sa King Bay University. Ang pagkakakuha ko ng 1 bilyong order ay dahil sa aking sariling kakayahan sa negosyo. Tungkol kay Dion Qian, binigyan ko siya ng kabayaran para suportahan ang kanyang pananaliksik. Ngunit hindi siya marunong magpasalamat, matakaw at walang kasiyahan. Kinuha niya ang 100 milyong proyekto ko. Isa siyang sinungaling. At ito ang mga ebidensya. Dion Qian, totoo ba ang sinabi ni General Lu? Yung pera. Sa'yo talaga ito, ikaw ang nagbigay. At saka kami, nag-usap na kami ng maaga, para ako ang magtayo ng fund para sa mga batang siyentipiko. Ikaw, paano mo magagawa ang magsalita ng ganoon? Ako ang nagsasalita ng ganoon. Sinabi mong akin ang ibinigay. Mayroon ka bang ebidensya? Ikaw, paano mo magagawa? Ganito niya ako dinungisan. Si Dion Qian pala ay ganitong klaseng tao. Ang sama-sama niya bilang guro, napapahiya ang mga estudyante niya, kaya pala ayaw niyang trabaho sa mga ordinaryong negosyante. Ang totoo pala ay malalaking isda ang habol niya. Hindi po ako nagnakaw ng pera. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Inosente po ako. Hayop ka. Nilalait mo ang buong akademya. Lumayas ka. Lumayas ka. Manloloko. Lumayas ka. Lumayas ka. Manloloko. Lolo Qian. Lolo Qian. Kasalanan ko.
Hindi ko dapat pinayagan na makipagtulungan ka kay Lucheng. Isinuko mo lang ang resulta ng pananaliksik sa isang walang utang na loob. Sige na. Ang pangyayaring ito, hindi ko rin maaaring sisihin ka ng buo. Sa buong buhay ko, wala akong anak o pamilya. Ang mga iyon, mga batang may interes sa agham. Ang pinakamalaking hangarin ko sa buhay ay magtatag ng isang pondo para sa agham ng mga bata. Ngayon, mukhang hindi na ito matatapos. Lolok yan. Wag na. Lolok yan. Lolok yan. Lolok yan. Ang patent ni Iki Kian noong nakaraang buhay ay tumulong kay Lucheng na makuha ang 10 bilyong order. Ngunit pinagbintangan ni Lucheng na kumupit ng pondo ng proyekto hanggang sa mamatay sa galit. Miss, baka nagkita na tayo dati. Parang may pakiramdam akong pamilyar ka. Baka, mukha akong kamukha ng isang yumaong kamag-anak mo. Itatag ang pondo para sa agham ng mga bata. Ito ang hiling ni Ginoong Kian. Sa buhay na ito, tutulungan ko siyang makamit ito. Tungkol sa planong proyekto na ito, wala bang ibang mga opinyon mula sa inyo, Ginoong Lu, ang asawa mo at si Dr. Kian? Trending na. Kian Taisen, ano nang angas mo? Ang asawa ko naman ang magiging pinakamayamang tao sa hinaharap. Ang pagtangkilik sa'yo para makipagtulungan ay pagpapakita ng pagpapahalaga. Talaga namang wala kang hiya. Nagmamagaling ka pa. Hindi ba't gusto mo lang na magtaas ng presyo? Ginoo Lu, talaga namang sobra na ang asawa mo. Naglakas loob bang insultuhin si Ginoong Kian sa harap ng lahat? Pinakasalan ni Ilu ang ganitong klase ng asawa. Talaga namang mala siya sa buhay. Siguro isang pagkakamali lang ito. Ayaw makipag-cooperate ni Dear Kian. Tapos pinayagan mong asawa mo na maghabol-habol at magtampal. Sirain ang pangalan ni Ji Kian. Talaga namang walang hiya. Ang mga taong tulad mo, ayaw kong makipag-partner sa'yo. Emarjang Amawu. Maaari kong ipaliwanag ang bagay na ito. Si Eng Eno naman ay magiging pinakamayamang tao sa hinaharap. Pati si Ike Kian ay hindi niya pinapansin. Ano pa kaya kami? Huwag kayong umalis. Seeking you. Ginoong Si, Ginoong Kian. Bakit ka nandito? Ginoong Si, ang guro ay naghintay dito para sa iyo. Ginoong Si, ang pondo para sa pananaliksik pang agham ng mga bata. Nakatanggap na ako. Dumating ako ngayon para magpasalamat sa iyo para sa mga bata. Emma Kian, sobra po kayong magpakumbaba. Talaga po. Patuloy ko pong sinusubaybayan ang pananaliksik pang agham ng mga bata. At ito ay, tulungan mo akong tuparin ang aking pangarap. Miss C, bata pa. May malasakit sa agham. Talaga namang bihira. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng pagkakataon na maging kaibigan ka. Isang karangalan ko. Asawa ko, ano bang nagawa kong mali? Iniisip mo pa lang, na insultuhin si Itzy Kian gamit ang pera. Ang bobo mo naman, si Kian Taisen ang mayabang. Ako mismo ang pumunta roon. Ang kapal pa rin ng mukha niya sa akin. Nagkukunwari ka pang matalino. Dahil sa ginawa mo, nainis mo ang lahat ng tao. Paano pa tayo makikipagtulungan sa hinaharap? Naiinis na lang sila, bahala na. Basta't may pera tayo. Maraming eksperto ang gustong makipagtulungan sa atin. Ano ang halaga ng isang Kian Tison? At saka, mahal. Napakatalino mo. Kahit wala si Kian Tison, magiging matagumpay ka pa rin, di ba? Tama ba, mahal? Anong alam mo? Si Kian Tison ay isang guro sa industriya ng teknolohiya. Ang kanyang estudyante ay kumalat sa buong industriya ng teknolohiya. Walang sino man ang nais makipagtulungan sa atin. Talaga namang wala kang utak. Ganon ba kabigat? Parehong mga kapatid na babae ng pamilya si King Wan. Nakakapagkaibigan pa si Itzy Kian. Pero ikaw, kailangan mo palayasin mula sa laboratorio. Talaga namang bobo ka, parang baboy. Ano? Si Kian Taison at Sai King Wan, naging magkaibigan. Sigurado ako siya ang nag-udyok. Bukas, humingi ka ng tawad sa ate mo. Tapos, pakiusapin mo siya na makiusap kay Dear Kian, para patunayan ang aking pagiging inosente. Tapos, ibalik mo sa akin ang patent. Ayoko. Wala naman akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad kay si King Wan? Hindi ka pupunta. Kung hindi ka pupunta, mababang karote ang kumpanya. Hindi ka na magiging asawa ng pinakamayamang tao. Gusto mong hindi pumunta? Tingnan mo nga kung hindi kita patayin ngayon. Huwag mong gawing ganun. Ako na. Ako na. Umalis ka. Si King Wan, naiinggit ka na sa akin noon pa man. Natatakot kang mas maging maayos ang buhay ko kaysa sa iyo. Ngayon na nakikita mo akong ganito, masaya ka na, ano? Ikaw ang sumira kay Dr. Chan. Magulo sa laboratorio. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Walang ibang dapat sisihin. Ikaw talaga.
Ikaw ang nag-udyok kay Iki Kian, kaya hindi siya nakipagtulungan sa atin. Papatayin kita. Binalaan kita, huwag mong galawin ang asawa ko. Hindi kita patatawarin, mukhang hindi mo pinapansin. Ang mga sinabi ko, hilahin niyo siya pababa, para matutunan niyang magtanda. Bitawan mo ako. King Wan, okay ka lang ba? Wala akong anuman. Pero kanina, nang protektahan ako ni Ginoong Gu, talaga siyang gwapo. Ginoong Gu. Nais makipagkita sa iyo si Jing Qian. Magandang araw, Ginoong Qian. Magandang araw. King Wan, nabanggit ka na sa akin dati. Ngayon ko lang nakita, Ginoong Gu. Talaga namang batang-bata at matagumpay. Kilala niyo po ba ang misis ko? King Wan, nag-donate po siya ng 100 milyon sa laboratorio. Nagtayo ng pondo sa pananaliksik para sa mga bata. Pumunta ako dito ngayon para pag-usapan ang posibleng kooperasyon. Kooperasyon, gusto kong ipasa sa iyo ang aking bagong patent para ikaw na ang mag-develop nito. Lolo Qian, nag-donate ako para makatulong sa mga bata, hindi para pilitin kayo na ibenta sa amin ang patent. Alam ko, nag-research na ako. Sa buong Jiangqing, ang Gushi Group lang ang may pinakamalakas na kakayahan na magpapaunlad ng aking patent. Si Bichen ay tiyak na hindi mabibigo sa inaasahan ni Lolo ko. 10% ng kita sa hinaharap, ililipat ko sa account ng Children's Scientific Research Fund. Suportahan ang pag-unlad ng Children's Scientific Research Fund. Talaga namang kamangha-mangha. Mag-asawa kayong dalawa, may mataas na moral at talino. Talaga namang isang perpektong magkapareha. Ang kilalang siyentipiko ngayon, Ginoong Qian Tyson, ay nakipagkasunduan na sa Gu Group. Ang Gu Group ay nakinabang mula sa teknolohiyang ito. Nakuha ko ang 1 bilyong order mula sa Ango. Kung hindi mo lang na-offend, yung Qian na iyon, ngayon ang pumirma. Sa 1 bilyong order ay ako na. Hindi ko dapat talaga ikasal ka. Hindi ako, si King Wan. Siya ang may pakana para agawin ang aming patent. Kaya ginamit niya ang pera para suhulin ang taong may apelidong Qian. Si Qian Taisen, ang matandang hayop na iyon. Sinisira niya ang pangalan ko, tapos sasama naman siya sa Gushi Group. Hindi ba't dahil lang, mas malaki ang perang ibinibigay ng Gushi Group? Asawa ko, may paraan ako para mapabagsak ang proyekto. Dio Qian, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Dio Qian, Ginang Lu, ano ba nang ginagawa mo? Tumayo ka na. Ayaw kong bumangon. Hindi lalabas si Dr. Chen, kaya ayaw kong bumangon. Hindi ako kasing ganda ng ate ko. At hindi rin kami, kasing lapit ninyo. Pero hindi mo rin dapat, paalisin ninyo sa industriya ang asawa ko. Ginang Lu, paano mo nasasabi yan? Hindi ako nagsisinungaling. Alam ng lahat na si Iki Qian ay hindi kooperatiba sa mga negosyante. Bakit ngayon, bigla na lang nakipag-partner sa pamilya Gu? Hindi ba't dahil kay ate? Nakita naman ng lahat, di ba? Hindi ako nagsisinungaling. Ngayon, yung dalawang to, wala nang itinatagong relasyon. Parang magsyota na nga sila. Hindi ko akalain. Professor Qian ay ganyan. Sa edad niyang yan, pwedeng maging ama na ni Jiang Yu. Ang SEC ng prestihiyosong Gu Group ay umaasa pa sa pagbebenta ng asawa para makuha ang patent. Napakawalang hiya naman. Si King Gu, hindi ka makakakuha ng patent. Sisiraan mo lang ako at si Dio Qian. Napakawalang hiya. Gago kang doktor. Punong-puno ng mga salita ng kabutihan at moralidad ang bibig. Pero hindi pa rin maiiwasan ang pakikipaglandian sa asawa ng iba. Ang sama-sama mo, hindi ka karapat-dapat maging guro. Ikaw, ipakalagkad ninyo siya palabas. Ako ang mananagot kung may mangyari. Ginang A. Pakiusap, kailangan ko ng hustisya. Anong nangyari sa iyo? Pinayuhan ko ang ate ko na huwag makipag-usap kay Iki Qian. Nagkakamabutihan sila, hindi lang niya ako sinunod. Sinampal pa niya ako. At pinalayas pa ako. Ibig mong sabihin, si King Wan, narinig ko sa iba, na si Dio Qian ay may maruming pribadong buhay. Para din sa kanya ang ginagawa ko. Kaya sinabi ko siya ng ilang salita, hindi ko inakala na siya ang doktor na si Qian. Napakataas ng kanyang akademikong kakayahan. Paano kaya ang pribadong buhay niya ay ganito kalaswa? Hindi mo ba alam? Si Iki Qian ay kilalang matandang pervert. Ang pagtutulungan niya sa ate mo ngayon, tiyak may ibang pakay siya. Magkasama sila sa laboratorio. Araw-araw, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo itong puntahan ng personal. Umalis ka na. Noong nakaraang buhay, si Dia Qian ay nagkaroon ng sobrang trabaho dahil sa kanyang pag-aaral sa siyensya, at dahil dito ay nagsakit siya ng puso. Sa buhay na ito, aalagaan ko siya ng mabuti. Lolo Qian, huwag ka nang magpursige ng ganyan. Buks na lang gawin mo, halika. QNGW, bakit ka nandito? Nandito ako para maghatid ng dokumento. Ang late na.
Hindi ligtas para sa isang babae na umuwi ng ganito. Papasundo kita kay Bichen. Darating na si Bichen mamaya. Wala akong anak. Wala akong asawa. Nakikita ko kayong magkasama ni Bichen, sobrang saya ko. Talaga, natutuwa ako para sa'yo. Kung ganun, ituring niyo na lang kami ni Bichen, na parang anak ninyo. Ginoo Kian. Seeking One. Ano ang ginagawa mo? Nanay, bakit ka na pa rito? Magsabi ka ng totoo. Ikaw at si Kian Taisen. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Ganito nakalate. Nandyan ka pa rin kasama si Ifik yan. Isang lalaki at isang babae magkasama sa isang silid. Paano na lang kami? Paano namin itatago ang mukha ng pamilya? Sayang naman at napakabait sa'yo ni Bichen. Ganyan ka ba kumilos? Nasusuklian mo ba siya ng tama? Ako at si Kian ay may normal na ugnayang pang negosyo. Wala akong ginawang mali kay Bichen kung tapat ka sa sarili mo. Huwag mong hayaang mabagmut ka sa likod. Tinuturo-turo ba ninyo ako? Ginanggu. Nagkakamali po kayo. Tinitingnan ko po si Kingwan na parang anak. Walang kahit anong masamang intensyon. Dr. Kian. Noong nakaraan, malaki ang perang ginastos ko para lang makuha kayo. Pero tinanggihan ninyo ako. Kung wala kang ibang motibo, bakit ka lang makikipag? Trabaho sa kumpanya ni Gyu. Seeking Gru, ikaw mismo ang nang insulto kay Ifik yan. Tapos ngayon ikaw pa ang nagsasabi ng kasinungalingan. Nagdadahilan ka pa. Kami isang pamilyang nagmamalasakit. Wala kaming ganito. Walang kahihiyang manugang. Ina. Wala akong ganyan. Ina. Bichen, pasensya na. Patawad. Dagat, huli ako. Bo. Bichen. Dumating ka ng tamang-tama. Tingnan mo ang magagandang bagay na ginawa ng asawa mo. Ina. Si Kingwan ay aking asawa. Hindi ko hahayaang siraan mo siya. Niloko ka na nga niya. Pinagtatanggol mo pa siya. Ang lahat ng pakikipagtulungan ni Kingwan at Dirakyan ay sinasang-ayunan ko. Walang anumang paglabag sa moralidad. Hindi niyo po naunawaan. Basta-basta na lang sinisiraan si Wan. Magdudulot lamang ito ng kalungkutan kay Kingwan at sa akin. Ang kanyang ugali salungat sa akin. Kahit kanina lang, si Kingwan ay asawa ko. Naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Nasa sekretarya, si Lin. Ina-escort ang matandang ginang pauwi. Matandang ginang pakisuyo. Nagkakalat ng chismis. Ginagamit ang nanay ko. Inaalipusta ang asawa ko. Inaalipusta pa ang isang respetadong siyentista. Sa tingin ko'y kulang pa ang leksyon na ibinigay ko sa iyo noon. Tawagin ninyo sila. Ihatid ninyo siya sa akin, drag siya pababa. Pagkatapos, turuan siya ng leksyon. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Kingwan, pasensya na. Pasensya ka na at naghirap ka. Basta't ikaw ang nag-aalaga sa akin. Hindi ako maghihirap. Ikaw ang asawa ko. Pangako, poprotektahan kita magpakailanman. Bichen. Salamat at pinili mong magtiwala sa akin. Si Kingwan at si Gubichen. Ang dalawang cute na ito. Tingnan mo, tumaas ang posisyon ko. Paano ko kayo aayusin? Asawa, saan ka pumunta ng ganitong kali? Hindi mo man lang sinagot ang tawag. Katulad ko. Isang magaling na estudyante mula sa Tsinghua University. Palaging top sa klase taon-taon. Bakit? Bakit nga ba? Siya, si Gubichen, nakakuha ng 1 bilyong kontrata. Hindi ko matanggap, hindi ko matanggap. Asawa ko. Mas marami pa ang solusyon kaysa sa mga problema. Mag-isip ka ng paraan. Ikaw ang pinili ng langit. Ang magiging pinakamayaman sa hinaharap. Sigurado may iba pang paraan. Mag-isip ka. Tama ang sinabi mo. Kamakailan lang, ang industriya ng online lending ay sobrang in demand. Ngayon, maraming mahihirap. Ito ang tamang pagkakataon para pagsamantalahan sila. Basta mag-invest ng maayos. Sa maikling panahon, makakapagkita tayo ng malaki. Para sa asawa. Basta't ikaw ang nag-isip ng paraan. Lahat ng pagkakataon ay maganda. Mag-invest sa isang online lending platform. Oh, hindi lang mabilis kumita ng pera, at hindi mo na kailangan mag-invest ng malaking halaga sa research. 2 bagay ang matatamo. Pagdating ng panahon, huwag nang sabihin pang kikita ng 10 bilyon. Kahit nakikita ng daan-daang bilyon. Possible iyon. Mahal, sinasabi ko na nga ba? Sa iyong kakayahan, hindi mo na kailangan. Yung si Chen Taishen ay maaari ring maging pinakamayaman. Ganito. Pumunta ka at manghihiram ka para sa akin ng 100 milyon. Basta. Ilalagay natin ang lahat ng pera. Pagkatapos ng 1 o 2 buwan, makakakuha tayo ng hindi bababa sa 2 ng beses na mas malaki. Nang panahong iyon, hindi ba tayo magiging may ilang daang bilyon na? Pero saan ko naman kukunin ang ganong kalaking pera? Pwede mong kunin ang kumpanya ng mga magulang natin, pati na ang bahay, at i-mortgage sa mga pautang na mataas ang interes. Hindi papayag ang tatay ko. Hindi ako sang-ayon. Kung ganoon, gagawin na natin ito nang hindi nagpapaalam.
Kunin na natin ang titulo ng lupa at ang opisyal na selyo ng palihim. Kapag naisapubliko na ang kumpanya, ibabalik natin ito ng doble. Para naman sa kanilang mga magulang, makakapagpahinga na sila ng maayos. Ito, Mrs. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Ikaw ang nagsabi, balang araw, magiging isang mayamang tao ako. King Gru, hindi ba? Gusto mong maging asawa ng pinakamayamang tao. CJ, ninakaw ko. Ginang, ito ay tungkol sa akin at kay Lucheng. Paggalang sa inyo, nandyan na kayo para bisitahin ako. Talaga akong masaya. Ginang, salamat sa inyong tulong, dahil bukas na salo-salo. Makakaanyaya kami ng marami, mga kilalang tao sa Jiangcheng. Ito ay isang maliit na alay. Maliit na bayan, nakikita kita. Masaya ako na naging matagumpay ka. Hindi tulad ng anak ko. Laging pinoprotektahan ang asawa. Mag-sit down kayo. Kumain muna kayo ng prutas. Pupunta lang ako sandali. Sige, maghapon ka na lang, maghapunan ka na. Sige, maupo ka muna. Dumating na ang ate at bayaw. Si King Wan, ikaw ba ay nakipagtulungan kay Ken Taishen? Anong nangyari? Ang asawa ko, kamakailan lang ay nag-invest sa isang online lending platform. Malaki ang kinikita, at dumoble ang halaga niya ng ilang beses. Noong nakaraang buhay, si King Ru ay abala sa kasiyahan. Hindi siya nakatutok sa mga negosyong impormasyon, kaya hindi niya alam ang mangyayari bukas. Magbibigay ang gobyerno ng pagbabawal sa industriya ng online lending. Magkakaroon ng moratorium. Ang kumpanya ni Lucheng ay hindi makakapasok sa merkado. Lucheng, mali ang iyong mga layunin. Puro pananamantala lamang. Mag-ingat ka, baka ikaw pa'y masaktan. At ikaw din, pinapaalalahanan kita na maging maingat ka. Baka mamaya ay mapagbenta ka na niya. Si King Wan, naiinggit ka lang sa akin. Ito ang imbitasyon. Bukas ay inimbitahan ko ang mga kilalang tao sa Jiangcheng upang masaksihan ang aking tagumpay. Nang panahong iyon, ikaw at ang bayaw ko ay dapat talagang dumalo. Dapat talagang makita ninyo kung gaano ako kasikat. CJ, dahil lang nakababatang kapatid ko at ang bayaw ko ay ganyan katiwala sa sarili. Bukas, siguradong darating kami ng sakto sa oras. Tara na! Salamat sa inyong pagdalo sa aking salo-salo. Mag-cheers tayo! Bata pa lang si Emma Lu. Maglilista na ang kumpanya. Talaga namang walang limitasyon ang hinaharap. Ginoo Lu, sana'y magtulungan pa tayo sa hinaharap. Kailangan ko pa rin ang tulong ng lahat. Sa hinaharap, magsanipwersa tayo. Noong panahong iyon, nawala kay Ginoo Lu ang suporta sa pondo ni Miss Luna. Akala ng lahat, si Ginoo Lu ay nawala ng sigla. Hindi inasahan na makalipas ang ilang buwan. Ang halaga ni Ginoo Lu ay tumaas ng ilang dekada. Ang kumpanya ay malapit ng mag-ipo. Si Ginoo Lu ay isang henyo sa negosyo. Kahit nawala si Luna, magiging matagumpay pa rin si Ginoo Lu. Mamaya, kunan ninyo ng maayos. Ikinukunan ko ng larawan ang asawa ko habang siya inasa kanyang kasagsagan. Lahat ay kukunan ko para ma-post online. Magiging sikat siya sa buong Jiangcheng. Ang asawa ni Emma Lu ay talagang nagdadala ng swerte sa kanya. 6 na buwan pa lang ang nakalipas simula nang ikasal sila ni Emma Lu. Ang net worth na ni Emma Lu ay umabot na sa bilyon-bilyon. Ang swerte-swerte niya. Sino ba naman ang nagsabi ng hindi? Itong tao na to, wag lang tignan ang ngayon. Dati maraming nagsabi. Namalas ako dahil kinuha ako ng asawa ko. Ngayon, siguro tinamaan na sila. Wala silang mata at hindi nila nakilala ang malaking tao. Patawad po. Ang asawa kong si Lucheng ay isang potensyal na tao. Napakaswerte ko na mapangasawa ang isang ganitong kahusay na tao. Talagang ang swerte ko. Ang mag-asawang Lu, tunay na puno ng pagmamahal. Ina, pakidali po. Si Xiao Cheng. Binabati kita. Saan? Ikaw pa ang nakarating. Karangalan ko ito. Pati si Ginoo Gu, ang ginang, ay narito sa personal. Napakabigat ng mukha mo. Narinig ko. Si Ginoong Lu ay ang tagapagligtas ng matandang ginang. Kaya pala, mabuti ang mga ganti sa mabubuting tao. Kaya pala yayaman si Ginoong Lu. Malapit nang magsimula ang selebrasyon. Ang selebrasyon ng tagumpay. Magsisimula na ito. Si Go Bichen at si King Wan, bakit hindi pa dumating ang tao? Sa huling investment signing meeting, hiniling niya sa akin. Ngayon naman, makikita niyo na ang maganda. Sa huling pagkakataon, ate, pinasimuno ni ate na hindi makipag-cooperate kay Dear Fian. Siguro may konsensya siya sa loob-loob niya. Hindi na ako mangahas pumasok. Sana ay hindi ka naghintay ng matagal, ate. Si King Wan, nakikita mo ba ngayon kung gaano ako ka-successful? Napatunayan na, nung hindi mo ako in-invest. Talaga nga namang hindi maganda ang iyong pananaw. Habang hindi pa nagsisimula ang salo-salo, baka mas mabuti pang tingnan mo muna ang balita, baka mamaya magdulot ng kalungkutan ang sobrang kasiyahan.
Marami ng mga istasyon ng telebisyon na gustong mag-ulat tungkol sa akin. Wala naman talagang kailangang panoorin. Seeking One, malapit na ang oras. Ang kumpanya ng asawa ko, malapit nang mag-ipo. Lahat kayo ay magiging nasa ilalim ng paa ng asawa ko. Inilabas na ang ban ng industriya ng 2P. Inanunsyo na, Lucheng, malapit na itong malugi. Malapit na ang araw ng pagpapalabas. Magtulungan kayo at mag-focus at maganda ang kuha. Ginoo Lu, Miss Say, tingnan nyo agad ang balita. Anong nangyayari at parang nagmamadali? Tungkol ito sa pagpapalista ng kumpanya mo. Akala ko may ibang bagay na nangyari. Ang provincial na istasyon ng telebisyon, talaga namang sobrang magiliw. Sabi ko nga, dapat tahimik lang ang pagpapalista ng kumpanya. Pero sila, kailangan pa akong gawing sentro ng isang espesyal na ulat. Ang asawa ko ay mapapanood sa telebisyon ng probinsya. Napakaganda naman noon. Dahil may espesyal na ulat na nga, ating panoorin. Inilabas ngayon ng mga kinaukulan ang isang pagbabawal sa industriya ng online lending dahil sa hindi nararapat na pakinabang at iligal na pangangalap ng puhunan. Pinawalang bisa ng tuluyan. Ang lahat ng kumpanyang sangkot sa negosyo ng online lending ay hindi papayagang maglunsad ng appeal at kukunin ang lahat ng iligal na kinita. Ang mga kinaukulang ahensya ay magsasagawa rin ng investigasyon kung ang halaga ng mga sangkot na pera ay napakalaki. Ang mga namamahala ay hahabulin din sa ilalim ng batas. Naku, ang kumpanya ni Lu ay may kaugnayan sa online lending. Ang paglista nila ngayon, malamang ay hindi na matutuloy. Baka nga, magsagawa pa ng legal na pananagutan. Imposible yan. Paano nangyari ito? Hindi. Siguradong peking balita ito. Bilisan, mag-imbestiga agad. Ano ba talaga ang nangyari? Ginoo Lu, nasil na ang kumpanya. Ang pera ngayon sa account ng kumpanya ay nakumpiskan na. Mahal, anong nangyari sa'yo? Mahal, huwag mo akong takutin. Ikaw na malas? Ikaw ang may gawa. Araw-araw mo akong sinasabihang isa akong pinakamayamang tao. Tapos ito pa ang ipagawa mo sa akin. Ayos na ba? Nalugi ang kumpanya. Wala na akong anuman. Wala na akong pera. Tapos may utang pa akong marami. Ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin ko? Asawa, kailangan mong magpakalakas. May pagkakataon pa tayo. Wala na kayong pagkakataon. Nagpasimula kayo ng aksidente at pumatay. Sa susunod na buhay, magdusa kayo sa bilangguan. Nagpasimula kayo ng aksidente at pumatay. Wala akong kasalanan. Ano ba talaga ang nangyari? Sino sina Lucheng at si Kingru? Lucheng at si Kingru. Ang mga inaresto. Kayo ang gumawa ng aksidente sa sasakyan. Ang mga inaresto ay sangkot sa sadyang pagpatay. Samahan ninyo kami, mga pulis. Kami. Paano mangyayaring pumatay ng tao? Nagkamali ka. Oo nga, kasamang pulis. Baka nagkamali kayo. Sila ay mga nagligtas sa buhay ko. Hunyo 15, kayo ang nagmamaneho at binangga ang sasakyan ni Madam Gu. Kahit na ang KTV sa lugar ay nasira, pero sa mga nakaraang araw, sa aming pagsisiyasat, sa dashcam ng ibang sasakyan, ay may natagpuan kami na ang ebidensya ng inyong krimen ay kayo ang bumangga sa akin. Ginang, pakinggan mo ako. Ito ay isang aksidente. Dahil gusto nilang maghiganti, manloko sa iyo, manloko ng pera. Ayon sa investigasyon ng pulisya, matapos kayo mabangga ni Kingru, gamit ang pagkakataon ng inyong pagkakasugat, nagkunwari si Lucheng na isang tao sa daan at tinulungan kayo. Ang layunin ay makuha ang inyong tiwala, upang makapanloko at makuha ang 100 milyong puhunan. Sana hindi ko kayo pinaniwalaan ng ganoon. Talaga akong nabigo sa inyo. Ang si Kingru at si Lucheng ay gumawa pala ng aksidente sa sasakyan at pumatay dahil sa pera. Sila ay talaga namang walang puso. Ang taong hindi nag-iisip sa sarili ay mapaparusahan ng langit at lupa. Wala akong kasalanan. At saka, hindi naman namatay ang matanda. Napakayaman nila, kaya't hindi problema ang pera. Anong masama kung kumuha ko ng kaunti? Nakuha ko ito sa pamamagitan ng sipag ko. Itong 1 bilyon na kinita ko. Wala akong kasalanan. Ina, ang pakikipagtalik ni King Wan at ni Dio Qian ay gawa-gawa rin ni si Kingru. Sinadyang pagtataksil. Nalinlang po kayo, King Wan, Bichen. Naguguluhan na ang inyong ina. Patawarin ninyo ang inyong ina, ha? Nay, paano ko naman kayo masisisi? Katulad mo, mahal ko si Bichen. Mahal na mahal natin si Bichen. Ngayon, may matibay na ebidensya. Ayon sa batas, ipinapatawag ko kayo. Asawa, bitawan mo. Hindi, ako ang magiging pinakamayaman. Hindi ninyo ako pwedeng hulihin. Hindi ninyo ako pwedeng hulihin. Ginoosin na pulis. Hindi siya iyon. Hindi siya dapat makulong. Nakulong na siya. Paano na ako magiging asawa ng pinakamayamang tao? Tama. Ginang. Patawarin niyo po kami. Si Lucheng ay isang dakila. Kung siya'y makukulong, masisira ang lahat. Ginang, pakisuyo po. Lahat ng ito ay gawa niya. Wala akong kinalaman dyan.
Ako'y inosente. Ano? Lucheng. Ibinihisan ko ang lahat para sa'yo. Tapos ibinato mo ang responsibilidad, lahat sa akin. Ano ngayon? Magkasama sa buhay, parang mga ibon sa kagubatan. Kapag dumating ang panganib, kanya-kanyang takbuhan. Sasabihin ko sa iyo, akala mo ba, bakit kita pinakasalan? Wala namang iba. Kundi dahil may pera ang pamilya Si. Lucheng. Bulag na yata ako. At nagkagusto pa sa'yo. Magbabayad ka rin sa ginawa mo. Seeking one, huwag kang masyadong magmalaki. Hindi namatay ang asawa mo noong nakaraan. Dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Pero ngayon tao. Mamatay ang asawa mo sa pagkabasag ng sasakyan. Magiging biyuda ka. Wala kang ipinagkaiba sa akin. Nabigo ko na ang aking kapatid. Si Wufan na laging gustong saktan si Bichen. Matagal na naming ipinadala sa kulungan. Impossible. Hindi ko matanggap kung bakit. Sa buhay ko na ito, nagumawa na ako ng bagong desisyon. Bakit? Hindi pa rin kita matalo? Si King Ru, ang kasal ay hindi ang kaligtasan sa buhay. Paglago ang tunay na kaligtasan. Kunin mo. Sasabihin ko sa iyo, hindi tayo tapos. Hindi pa kayo nagbabayad. Ang bahay na ito ay akin na. Lumayas ka. Tayo. 2 anak na babae. 1, nakulong. 1 pagputol ng ugnayan. Walang inaasahan mula sa kahit sino. Ito ang aking kaparusahan. Maligayang anibersaryo. King Wan. Maligayang unang taon ng kasal. Salamat sa iyo. Sa pagdating mo sa buhay ko, nais kong maging asawa ko. Sa hinaharap, ikaw ang masusunod sa bahay. Ang aking yaman at ako. Lahat ay sa iyo. Nais kong gamitin ang buong buhay ko para patunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Gagawin ko rin ang buong buhay ko para patunayan ang pagmamahal mo sa akin ay karapat-dapat.